Naku, alam mo, Mars, ako sa panahon ngayon, puro instant na lang, Yes. di ba? May instant coffee, may 3-in-1 pa, instant pansit, at maging ang ulam at kanin, may instant na rin. Oh, may extra rice din. Oo, Yan yan. ang rice meals to go. Na ima-microwave oven lang o kaya ibabad lang sa mainit na tubig. Aba, lunch o dinner na. Kaya di ba, mas lalo, mas parang mas Yes. magiging convenient. Yes. Kaya heto, silipin na natin ang paggawaan yan sa San Pedro, Laguna, kasama si Monica at si Arn. Si Arn, laging ano. Arn, tahingi naman kami niyan. Ano ba mga ulam? Hi girls! Good morning! Si Arn, hindi ko alam, siguro kumakain somewhere bilang kanina pa yung nagugutom. Anyway, ito nga puro instant food yung nasa harapan natin ngayon. Ito yung instant meal, yung mga pagkain nga na pwedeng kainin anywhere or anytime dahil nga ready to eat na siya. So tulad ng sinabi natin kanina, very interesting to dahil 9 months daw ang tinatagal niya. So paano yan ginagawa? Yan ang alamin natin this morning. So syempre nagsisimula ang lahat dito sa area kung nasaan ako. Ito yung area kung saan nila kinakot yung mga ingredients sila para dun nga sa iMeal. Since ang ginagawa nila ay yang chow, tama ba ate? Yang chow ano? Alright, so yang chow. So meron silang sausage, ham, and itong itlog, and of course ang green peas. And ikakat nga nila yan into smaller pieces, tulad nitong ginagawa ko. There you go. Tapos pagsasama-samahin lamang nila yan dito sa malalaking containers. So yan, ginagawa nila yan hanggang sa, of course, maging ready na yung mga ingredients natin. Samantala, dun naman sa susunod na area na pupuntahan ko ngayon, dito po yung area kung saan naman nila niluluto yung main ingredient ng ating iMeal, which is yung kanin. So itong nakikita yung mahabang stretch of metal dito sa harapan ko, yan po yung buong area ng kanilang saingan. So napakalaki, di ba? Na malayong-malayo sa saingan sa ating mga bahay. So syempre nagsisimula ang lahat sa bigas. Ayan, sabi ng ating nakausap kanina, special bigas daw yan. At of course, lilinisin muna nila yan. Huhugasan muna nila yan na once lang. And inaabot daw ito na more or less mga 2 to 3 minutes lang. Tapos okay na siya. So ayan, hinuhugasan mabuti nila kuya. At pagkatapos niyan mga kapuso, dadalin na yung nahugasang bigas. Ayan, di ba automatic pa ang paghango mula sa tubig ng ating bigas. Ayan, dadalhin na dito sa ating susunod na area, which is yung babaran naman. So after hugasan, hindi pa tapos ang paglilinis niyan dahil kailangan pa itong ibabad sa tubig ng mas matagal. Usually, hindi naman natin binababad yung mga bigas natin sa bahay, di ba? Pero dito, binababad nila yan. At medyo matagal nga ang pagbababad, inaabot yan na more or less 30 minutes to an hour para siguraduhin na malinis ang ating mga bigas at mas maganda ang pagkaluto. Okay? And after that, syempre, dadali na dito sa kanilang mismong lutuan. Dito nila in-steam yung ating mga bigas. And sabi nila, bilang mainit na mainit at special machine yung ginagamit, 5 minutes lang, okay na siya. At ito na ang ating finished product. Ayan, ito na yung lutong bigas natin. O kanin na nga siya mga kapuso. Di ba? Ang bango. Alright, kapag okay na yung ating kanin, syempre, dadali na yung ating kanin dito sa tadan! Ayan. Ito na yung mga pinagsama-sama natin na mga ingredients. Siyempre, ito yung ating kanin. Tapos may mga, of course, flavoring. Ito yung kaninang hinihiwa-hiwa natin ng mga sausages, ham, and of course, yung itlog at ang ating green peas. And pagsasama-samahin yan dito sa napakalaking mixer. There you go. Sisilip ako sa mixer nila. Ayan. So, dito sa mixer, ikot-ikutin lamang. Pagsasama-samahin mabuti ang ating mga ingredients. And of course, kapag tapos na siya, okay na yung pagkahalo. Ito na po ang magiging itsura niya, tulad ng ginagawa ni ate. And syempre, hindi naman pwedeng dyan matapos na natin dahil ipapack na natin siya dito sa ating special mga packs. Diba ate? Actually, ito gagawin ni ate, manu-manong pagpapack yan. Pero meron din silang isang area dito ng pagpapack na gamit ang mga machine at yun nga, sabi na special process daw yun at medyo top secret yun dahil medyo kakaiba yung kanilang ginagawang pagpapack doon para siguradong malinis at safe nga ang paglalagay ng mga pagkain papunta sa mga packs. Now, hindi pa po ito ang last step. Actually, dadali pa to doon sa malaking-malaking kanilang machine. Ito yung parang malaking pressure cooker nila na kung saan binababad nila yan for about an hour at inaabot daw ng mahigit 100 degrees Celsius ang pagbababad dyan dahil ito yung responsible daw sa pagpatay ng mga microbes doon sa ating food packs. Now, para doon sa mga hindi nakakaalam, yung microbes po ang responsible sa pagpapa-deteriorate
ng ating mga pagkain, kaya mabilis po silang mapanis or masira. So kapag wala na yung microbes natin, ayun, nagtatagal po ang shelf life ng ating mga pagkain. Kaya naman itong mga food packs natin, sabi nga nila, itong iMeal, inaabot ng 9 months up to 1 year pa. Kaya naman doon sa mga talagang walang time para mag-prepare o kaya yung mga gusto madaling makain at instant agad na mga pagkain, ayan, bagay na bagay sa inyo. Itong iMeal. There you go. At syempre, pagtapos ng dalhin doon sa malaking pressure cooker ang ating mga iMeal, pwede na po siyang i-distribute para mabilis sa mga market. Okay, so ayan po ang paggawa nitong iMeal. At sa ating pagbabalik, papakita naman namin sa inyo iba't ibang mga flavors na pwedeng kainin nitong iMeal nga. Kaya tutok lang kayo sa pagbabalik po natin. Dito yan sa San Pedro, Laguna. Back to you guys. Nainganyo naman ako dyan kumain lalo. Kain ulit tayo. After laing. Okay. At magandang pambaon po yan. Ano? Yeah. Sa mga, ito naman, NBA fans dyan, tutok na kayo at isang basketball legend ang ibibida namin. Sino Talaga kaya? ha? Kamakailan lang, dumating dito sa Pilipinas ang NBA player na si Horace Grant at marami siyang na-share tungkol sa basketball. Yes, at sa isang eksklusibong pagkakataon po, nakapanayam siya ng kapuso nating si Gino De La Peña. Panoorin po natin ito. Hooray, hooray. Sa NBA, isa si Horace Grant sa pinakamahusay dumipensa. Minsan siyang naging main rebounder at third scoring option sa Chicago Bulls. Dahilan para makamit ng koponan Grand Slam noong 1991, 1992 at 1993. Naglaro din siya sa NBA All-Star noong 1994 at malaki rin ang naitulong niya sa LA Lakers para magkampiyon noong 2001. At kamakailan, dumating si Horace Grant sa bansa bilang bahagi ng kanyang hangaring masuklian ang hilig ng Pinoy sa basketball sa pamamagitan ng pagtuturo at pagdalo sa iba't ibang basketball events. Okay mga kapuso, napakaswerte at napaka-blessed natin ngayon dahil kasama natin ngayon ang living legend na si Horace Grant. Can you give us a defense tactic that you used to do before while you were in the NBA, like defense tips? The first tip is always move your feet and do not let your opponent score by any means necessary under the rules of basketball. Move your feet, bend down, bend your knees, and you will be successful. Hindi ko na rin pinalampas ang pagkakataong makita ang kanyang galing sa pagdepensa. How are you after the NBA? I feel great. I still love the game of basketball, and now I'm retired, and I'm helping the NBA to bring some skills to the youth around the country. I would say Larry Bird. Larry Bird was not that quick, but he knew the game of basketball. Michael Jordan, a determined man who will get every inch of out of you. Some things that you didn't know that you have in yourself, he will pull it out of you. Kobe Bryant is the same way. One of my favorites would have to be Derrick Rose from the Bulls. We know that it's your birthday tomorrow. So of course here from Unang Hear It, we just want to greet you a happy birthday, and we actually have something for you from us to you. So happy birthday. Thank you. Thank you very much. Let me say this to the Filipino players out there and the youth. Keep working hard. I want to see a Filipino player in the NBA in a few years. Talagang kahanga-hanga si Horace at ang kanyang puso para sa basketball fanatics. Naway dumami pa ang tulad niyang handang magbigay dagdag kaalaman